At sa ating pong mga balitang pambansa, aprobado na nga po ang 35 pisong dagdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ibig sabihin, aakit po sa 608 piso ang daily minimum wage sa agricultural sector at magiging 645 piso ho naman sa non-agricultural sector. Hulyo noong po nagdaang taon ng taasan din ng 40 pesos ang minimum wage sa NCR. Pero ang inaprobahang komento po ay malayo sa hinihingi ng labor groups na dagdag na 700 pesos sa arawang sahod sa gitna po ng pagtaas nga ng presyo ng mga bilihin. Nauna po sinabi ng mga negosyante na mapipilitan silang magsarado kung sobra-sobra ang ipatutupad na wage increase. Tinawanan lang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang plano ni dating Senadora Leila de Lima na habulin ang mga nasa likod ng 7 taon niyang pagkakakulong. Nitong June 24, pinawalang bisa ng Muntinlupa Court ang ikatlo at huling illegal drug case laban kay de Lima. Kabilang si Duterte at iba pang opisyal ng mga nagdaang administrasyon sa mga balak kasuhan ni de Lima. Nauna na rin sinabi ni de Lima na handa siyang makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ni Duterte. Muli naman itong pinatutsyadahan ng dating Pangulo. Alam mo yung ICC, matagal na yan. Mayor pa ako. No, I don't give a whether they come in. Para sa akin, wala silang jurisdiction. We are not part of the ICC. Umalis na tayo. Yan po ang tinig ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilang pang balita, isang Chinese aircraft po naman ang natagpuan umano sa kanlurang bahagi ng Luzon Island. Ayon sa security expert na si Ray Powell, tila kinalkulan ito para nga parusahan ang Maynila sa mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Kinalkula daw po ito. Sa report ng Chinese news website na Global Times, lumalabas na dumating kamakailan ang aircraft carrier ng People's Liberation Army Navy na Shandong. Ito'y natagpuan sa layong 200 nautical miles lamang mula sa Luzon o sa gilid ng West Philippine Sea. Gate naman ni Powell, mahirap pong tukuyin ang eksaktong lokasyon ng carrier dahil nakapatay ang automatic identification system ng naturang malaking barko. Pinag-aaralan na ng COMELEC ang posibleng pagpatanong election offense case laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, tinututukan na nila mga ebidensya laban sa alkalde. Hinihintay rin daw ng poll body ang resulta ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa tunay na pagkatao ni Go, pati na rin sa umano'y connection niya sa mga pogo. Maaari daw maghain ng co-warrant to petition ang COMELEC laban kay Go kapag napatunayang pineke ng alkalde ang kanyang certificate of candidacy ng tumakbong mayor ng Bamban noong taong 2022. Ikinagalak po naman ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na pinag-iisipan niyang mabuti kung sino ang ipapalit kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaraan. Sa panayam po sa programang ito, sinabi ni TDC Chairman Benjo Basas na mas magandang pag-isipang mabuti ng Pangulo dahil nga hindi basta-basta ang paghawak sa sektor ng edukasyon. Nauna pong humingi ng mas mahabang oras si Marcos Jr. dahil kailangan niya raw pong pag-aralang mabuti kung sino nga sa mga kandidato ang dapat na ilagay sa pwesto. Gayunpaman, naghahanda para po ang TDC kung sino mang maihihirang ni Marcos Jr. bilang susunod na DepEd Secretary. Mahirap po umasa siyempre alam naman natin na yung pagka talaga ng cabinet member, that's a political appointment. Wala rin yung mga qualifications sa batas, walang technical requirements, kaya naman nauuwi doon sa discretion at trust and confidence ng Pangulo. Yan po ang tinig ni Ginoong Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.